Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! At bawal pong manuhol. No? Bawal pong manuhol. O ikalawa, bribery, panunuhol po yun. Ikalawa po, magko-convince sila, okay tayo, sabihin, ay okay naman pala eh. Hindi na pala tuloy yung yung congressman lang yung masusunod. May say na pala yung Senado. Okay. Pinangangalandakan nila na economic lang yung babaguhin. Paano kami natiyak na pag nag-usap-usap yung mga congressman, nag-usap-usap yung mga senador, hindi nila babaguhin yung mga termino ng office, hindi nila palalawakin yung sa bagay, wala po kaming problema kung bibigyan nyo ng pwedeng tumakbo yung presidente. Hindi, kahit naman itong presidente na to, hindi mananalo kay Sara Duterte. Gusto nga namin na magkaroon ng re-election para tumakbo ulit si Pangulong Marcos, makaharap ni Sara. Kaya lang, unfair po yan. No? Kaya alam nyo, mahal na Pangulo, hindi nyo na po maililigtas. No? Eto, gagamitin nyo yung Senado, ginagamit nila yung Senado ngayon. Mga senador, ang tatapang nyo nung confidential fund. Ikaw, Hontiveros, ang tapang mo ng confidential fund. Wala ka namang binibintang na masamang ginawa si Sara Duterte. No? Eto, dito nyo palabasin yung tapang nyo. Senator, isumbong mo kay Tulfo. Napakatapang mo. Nagtataka nga ako sa iyo, Senator Tulfo. Ang tapang mo sa paniningil ng PTA. Hindi nyo ba na po na? Nilalahat ko na yung mga senador. Napakatapang nyo po nung naniningil ng PTA, ayaw nyo maningil yung PTA. Naglabas pa kayo ng papel. Ito po ba sa tingin nyo walang umaangal? Okay lang po ba sa inyo na magkabayaran para sa pirma? Yan po si Jam Magno. Hindi po kami nakasaksi. Si Jam Magno po ang nagsabi na ang tawag dyan ay incentive, hindi vote buying. Nasaan na po ang tapang nyo? Senator Tulfo. Kumibo na ba si Senator Tulfo tungkol dyan? Sa bayaran sa Chacha? Bakit tehin bokike kayo? O yung manunulak natin? Si Mr. Hart Escudero, Mr. Escudero, isang tula naman dyan ng hindi angkop o hindi wasto ang pagbebenta ng boto. Tuwa si Subiri, sa kanya nakasentro, hindi mo alam, ginagamit ka lang. Gamit na gamit ka ngayon. Very willing si Martin, nagtaka ko eh. Nung tinanong siya, payag ba kayo dyan sa sinusulong ng Senado? Payag kami, yan ang napagkasunduan namin kasama ng Presidente. Talaga, for the first time. For the first time po na kayo ay kayo ay susunod sa Senado. Sa bagay, hindi naman po sa Senado nang galing galing din sa presidente. Inatasan yung mahusay na pangulo ng Senado. Alam niyo po, excited po ko sa eleksyon eh. Una pong mangyayari niyan, tanggal po yan si Subiri. Yan po yata yung pinaka sa lahat ng mga Senate President. Sunod-sunuran sa House of Representatives, Speaker. Galit na galit pa eh. Okay, katulad po ng pakiusap namin, no? Alam niyo po, konting nakagawa lang ng maganda. Katulad po nito, the Philippine National Police presents its newly procured mobility assets, firearms and equipments that includes 100. So bumili po ng sasakyan yung PNP. Ito na naman po yung mga fans ni Pangulong Marcos. Dapat ganyan ng presidente, tahimik pero productive. Di gaya na nakaraan, puro bunganga ginagamit. Alam niyo, hindi nyo talaga maiwasan na bumanat, no? Alam nyo ba kung anong mga binili ni Pangulong Duterte para sa armed forces at sa mga pulis? Alam nyo, batiin nyo na lang si Pangulong Marcos. Baka mapahiya pa kayo. Ayan, iimbestigahan na po ni La Castro. Ewan ko kung palulusutin tong investigasyon. Nagtataka nga ako rito kay Castro. Dehin Bokiki. O, ito pa isa. Puta, ilang araw ko na nakikita yan. Naiya na yan. Ayan, Senate President Mig Subiri has filed resolution of both houses, number 5, proposing amendments to economic provision of 1987. Okay. Sabi ni Mig Subiri, prioridad niya yung nila. Yung etong Chacha na to.
Ang sakit po marinig, no? Kung tayo po ay mamamayan na nasa gitna po tayo ng mataas na presyo ng bilihin, ito po 90 centavos, halos piso ang idadagdag kada litro ng gasolina. Tapos ang maririnig mo lahat, President Marcos, Subiri, si Tamba, tatlo sa pinakamatataas na pinuno ng pamahalaan. Ang pinoproblema nila, paano babaguhin yung konstitusyon. Okay, pwede po bang mag-usap-usap din kayo? Paano nyo naman mapapababa yung presyo ng bigas? Paano nyo naman po mapapababa yung presyo ng langis? Yung makaisip naman tayo. Kasi noon, alam ko noon may iniisip pa na mag-import tayo sa Russia. Di ba? Dumirekta. Dahil kaibigan naman natin yung Russia. Sa bagay, hindi na po natin maiisip yan ngayon. Friends to one na ulit tayo. Hindi ko po maintindihan. Yung Saudi po, nag-i-import ng langis sa Russia. Mura Russia eh. Saudi yun. Pinakamaraming langis. Alam niyo po, nagtaka ako doon. No? Yung, bakit nag-i-import yung Saudi? Baka naman joke to. Binasa ko talaga eh. Ayun pala yun. No? Yung ini-import nila, kasi mahal ang langis, di ba? Hindi mo akalain na yung Saudi Arabia, number 1 na oil producer ng mundo, mag-i-import ng langis. Nung kasagsagan ng anong tawag doon? Sanction dyan sa Russia, hindi pinalalabas. Alam niyo kung anong katwiran ng Saudi ron? Logical din eh. Yung binibili namin sa Russia, ginagamit namin dito sa Saudi. Yung aming langis, yun yung binebenta namin mahal sa mundo. So ginagamit namin murang langis galing sa Russia. Binebenta namin mahal yung langis na galing sa amin. Sabi ko nung una, puta, bakit kayo mag-import? Kahit ba mura yun eh. Meron naman kayong sariling langis. Mas matalino yung logic ng Saudi. Nag-import kami ng murang langis sa Russia. Alam niyo kung bakit? Naisip yan noon eh. Di ba? Panahon ni Duterte. Kasi pumutok yung Ukraine War. Alam niyo po kung bakit hindi tayo nakapag-import ng langis direkta sa Russia. Pwede po tayo makipag-usap. Kaibigan natin yung Russia eh. Si Duterte at si Putin magkaibigan eh. Pwede po tayo mag-import. Ang problema natin, saan natin ilalagay yung langis? Wala na tayong Petron. Wala tayong iimbakan. Alam niyo ibig sabihin, pwede tayong bumili sa Russia. Kaya lang, pag bumili ang Pilipinas, saan natin iimbak? Wala na sa atin yung Petron. Oo nga no. Sinabi sa atin, may isang congressman yung nagsabi, yan po ang masamang epekto ng privatization na sinusulong na napakagaling na si Bautista. Putya, lahat ng problema eto na naman. Card na naman. Card lang po ng ilang taon na buhat yata na nagsimula. Sa totoo lang buhat yata na nagsimula tayo ng manungkulan to si Pangulong Marcos. Problema na natin yung lisensya. Hanggang ngayon, di masolusyonan eh. Bakit kaya hindi masolusyonan? Walang pera LT. Di ba, hindi po ako nagda-drive kaya wala akong lisensya eh. Tanong ko lang po sa mga driver, libre po bang binibigay sa inyo yung lisensya? Di ba may bayad? Bakit naghihintay na magdo-donate, hindi bumili? Asan napupunta yung binabayad nyo? Wala po tayong, binenta po natin kasi yung Petron. Gustuin man natin, wala tayong wala tayong iimbakan. May bayad pala, bakit hindi sila bumili? Mula doon sa binabayad ninyo. Pera-pera daw yan, meron daw 500 million from Kano para ituloy yung tsa-tsa para ma-change na doon Article 18. May bayad yung pagpa-medical, may bayad yung pag-process. Bingin na kasi ang Pangulo. Tindi. May bayad ang mga driver's license, pero bakit hindi? Di ba kung, hindi ko maintindihan. Binabayaran ka, di bumili ka. May nag-donate daw na 4 million, ang kailangan daw nila 12 million. Di bumili kayo. Hindi ko alam kung bakit hindi makabili. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.